Samantala, makakausap po natin si Attorney Bruce Rivera, ang abogado, isa sa mga abogado ni Janet Lim Napoles. Attorney Rivera, magandang hapon po. Magandang hapon po, Ms. Susan. Magandang hapon sa lahat ng iyong tagapag. Attorney, kumusta po si Janet Lim Napoles ngayong oras na ito? Okay naman po siya. Ready na po siya. Nagliligpit na po para papunta pong Santo Domingo. Ano ho ang naging reaksyon niya? Siya ba'y malungkot, umiiyak? Ano ho ang mga sitwasyon niya ngayon? May mga pangamba lang po siya dahil siyempre po, lilipat siya, babalik siya sa Santo Domingo. May mga pangamba pero inassure naman siya ng PNP na she'll be properly taken care of there in the facility. Of course, medyo takot din siya din sa kanyang kondisyon dahil hindi niya alam kung baka dumugo siya ulit. Opo. Attorney, ano ba yung pangamba ni Janet? Sa kanyang kalusugan o sa kanyang seguridad, sa kanyang safety? Sa kalusugan niya, saka siyempre sa seguridad, pero siyempre naman naman po, we have trust in the police and how they will guard her. So but of course, hindi naman mawawala yung pangambang ganon. But mostly yung pangamba niya dun sa kanyang health kasi nga hindi niya alam minsan baka magdugo siya at hindi niya at medyo baka mahirapan siya doon sa facility. Attorney, meron bang makakasamang nurse si Janet Lim Napoles diyan ho sa loob ng Fort Santo Domingo dahil para doon sa order ni Judge Alameda? Hindi ko po namin alam kung meron o hindi. Wala. Hindi namin talaga alam. Ang sa amin lang is immediately discharge siya. In fact nga, yung orders na ng doctor ngayon is complete bed rest. Pero dahil discharge siya, so hindi mas follow yung order ng doctor sa complete bed rest. So hopefully sana sa Santo Domingo she will be able to do that. Attorney, anong oras aalis diyan sa Hospital na Makati si Janet Lim Napoles? Sino magdedetermine nun? Si Janet ba o ang PNP? Ang PNP po, hindi namin alam kasi syempre they will have to consider also the security measures po. Hindi naman pwedeng alam ng buong sambayanan kung kailan siya aalis dito at maraming baka may magtatangka sa kanya. So at this point we are not sure kung ano oras. Doon sa sinasabi sa seguridad, Attorney, mas tumindi ba ang pangamba ni Janet Lim Napoles matapos ho na naglabas ho siya ng affidavit, may mga listahan, mas tumindi ba yung pangamba niya noong kaysa nung dati na wala ho siyang sinasabi? Siyempre, 120 powerful people ang dinawit niya, siyempre. Alam nga naman mawalan siya ng kalaban noon. Madagdagan pa. Diba po? Oo. So, ibig ko lang sabihin, sa tingin ho niya, talagang mas marami ho yung pwedeng magtangkang gumawa ng masama sa kanya. Ang kalaban niya ngayon, hindi lang opposition, kundi administration. May mga administration pa siyang kalaban. So, siyempre, alam niya yung kanyang pinasukan at siya naman ay kahit niyang ganun kahirap, ang sabi kasi, magsabi ng totoo. So, yun ang sinabi namin. Kahit na alam namin na magiging mahirap sa kanya kasi kaliwat kanan ng mga kalaban niya. Attorney, sino makakasabay ni Janet pagpunta dyan sa Fort Santo Domingo? Kayo ba kasama? May miyembro ba ng pamilya o isa pang abogado? Hindi namin alam kung kasama kami. Ang alam lang namin na may mga kasama. Siyempre may mga iba-ibang gagawin yung mga tao. Siyempre yung pamilya niya kasama niya. Si Sir Jimmy wala dito dahil nandun sa lamay ng tatay niya. So, yun po. Pero yung mga pamilya naman ni Ma'am Janet kasama. Okay, yeah. So, antabayan na lang po natin kung ano magiging development, kung ano oras po iaalis din sa OSBAC ito si Janet Lim Napoles. Maraming salamat po, Attorney Bruce Rivera. Maraming salamat din po.